Kung yun ngang si Lebiste, ano sinasabi ni Lebiste, mga kababayan? Ang sinasabi ni Lebiste, kumbaga, hanggat hindi siya patay, hindi lalabas yung pinagyayabang niyang mga Cabral Files. Nang uuto lang, ayun, gusto nang umalis ng bansa. O di ba? Dinaig pa si Pulong. Maglilibot din daw po, around the world din daw ho, mga kababayan. Kasi hindi umuubra yung mga agenda nila at yung mga gawa-gawa nila laban kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss. Sabi ni Johnny Manuwag, Sir Mark, hindi lulusot yung impeachment na yan. O, malabnaw. Sabi, lugang-luga. Uy, sir, baka lugaw na lugaw. Kaya malabnaw. Di ba? Wala ho ito. Mga kababayan, at hindi dapat katakutan yung mga ganito ho, mga bossing. Ano kaya? Ano, ayan, sinabi, 2 impeachment, mga bossing. Gawin din kaya ng administrasyon yung sabihin na, walang hindi pwedeng matuloy yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi 2 impeachment ang pumasok sa 1 taon. Gawin din ho kaya sa kanila yon. Ano ho? Pero syempre ho, hindi naman po ganun ang administrasyon, mga kababayan. Sasagot at sasagot po yan. No? Simula ho nang naupo at naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng mga inisyu sa kanila ay sinasagot po nila. Hindi kagaya nung mga DDS, hindi kagaya ni Sara Duterte. Wala lang. Kung ano-ano lang ho, mga bossing, ang mga pinaggagagawa at mga pinagsasasabi ho, mga kababayan. Kaya ho ako naiintindihan ko yung pag-walk out dito ni Congressman Benny Abante. Kung malinaw, bakit tayo? Bakit itutuloy natin? Kung walang linaw, bakit itutuloy natin? Di ba? Kung wala naman sapat na ebidensya, bakit itutuloy? Kaya nag-walk out po, mga bossing. Sabi naman ng mga DDS, nako, palabas lang yan ng mga congressman. Kunyari lang yung mga yan. Ganun lang daw po. Kasi alam nila na mahina yung impeachment na tinanggap para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni PP, Omitpes, DDS, kasama kanila, masama, DDS ka, kasama kanila, masama. Hindi ko naintindihan, no, sir? No? Ngayon, no, mga kababayan, eto pa. Asan ba yun? Impeachment naman ho kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Puwersa ang Makabayan Coalition sa pag-endorso ng impeachment complaint na hinain ng iba't ibang grupo ngayong araw. Ayon kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang impeachment complaint ay nakatuon sa paggamit ng confidential fund. Yun pa din ho, mga bossing. Masisisiba ho natin sila kung parehas ho nung impeachment nung una at etong ilalatag nila. Hindi ho. Miski ho ako hanggang ngayon question mark pa din ho ang nasa utak ko. Kung ano ang sagot ng kampo ng Vice Presidente patungkol po dito sa mga di ba? Dito sa mga confidential funds. Kasi ho, hindi nila nasagot talaga. Wala silang maibala pabalik. Kaya nga ho sila nagtatago doon sa sinasabi nilang wala. Impeachment, 1 year ban yan kasi 2 o ilang impeachment ang inilatag kay Vice Presidente. Doon lang ho sila nagtatago, mga bossing. Tsaka yung mga senador. Yung mga senador ho na bukod sa mga maka-China, yung iba naman, puro Duterte lang ang inatupag ho. Diba? Siguro natatakot sila kay Sara Duterte, sa ating Vice Presidente, na kayo huhusga sa akin, samantalang alam ko kung ano yung mga pinagnanakaw ninyo. Baka masumbong, baka din sila, mabuko din sila ng Vice Presidente. Yun yung mga kinakatakutan yung mga yan.
Tinawag ito ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na betrayal of public trust. Nagkaroon din raw ng gross disregard on principles of transparency, gross disregard of transparency and accountability, at pag-disregard sa oversight function ng Kongreso sa At saka ito mga bossing ha, itong isinusulong nila, kumpletos recados ho ng ebidensya ito. Hindi lang ho ito gawa-gawa at hindi lang ho ito imbento kagaya ng mga AI nila. Ito po, yung mga resibo na ipinasa sa COA ay mismong galing po mga bossing saan? Sa Office of the Vice President. Mismong galing po sa mga doon sa Office of the Vice President at sa Department of Education ho mga bossing. Nung nandoon pa ang ating Vice Presidente. Di ba? O tuloy. hindi pagsagot sa mga tanong ng komite at sa budget hearing. Ang ikalawang impeachment complaint naman ay inihain ng iba't ibang pribadong individual. Inendorso naman niya ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ML Party List Representative Laila de Lima. Ayan ho, tingnan nyo yung mga ebidensya versus dun sa ebidensya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa statement na nilabas ng Office of the Vice President, hindi na raw sila nasorpresa sa mga bagong reklamong inihain. Handa raw silang harapin ang mga aligasyon at kumpiyansa silang Ang putik naman, yan na naman. Handa na naman ho sila. Paulit-ulit. May depensa kami. Pero, ang ginawa ho nila, mga kababayan, wala, hindi pwede yung impeachment nila kasi ilang beses o ilang impeachment ang ipinasok. Ako ho kasi, kung ako yung mapupunta sa sitwasyon ng Vice Presidente, mga bossing, no? Hindi ko hahayaan na yung 16 na mga abogado na inarkila ko o hinair ko, hindi ko hahayaan na ganun lang yung kanilang sasabihin, no? Pang-depensa sa akin. Kasi sira pangalan ko dun eh. Siguro, ang Vice Presidente, okay na yan. Importante napahinto. Ang importante na archive yung impeachment. Okay na yan, no? Kahit sira yung pangalan ko. Ganun ho, mga kababayan. Di ho ba? Walang lakas, walang substansya yung sa Pangulong Bongbong Marcos at ito naman pong kay Vice Presidente, sandamakmak ang ebidensya ho. Kayo na ang magsabi, mga bossing, kung sino ang karapat-dapat na ma-impeach talaga. 16 lawyers acceptance fee pa lang, paldo na. Oh. Nakakalungkot to, no? Mark, sa topic tayo. Sabi ni Chair, huwag kang ganyan-ganyan. Huy! Ano siya sabi mo? Nasa topic tayo. O ngayon ho, mga bossing,